Dito na nga nagulat din itong si Kalbo at bakit daw nandirito ang mga Divine Visionaries. Isa-isa na nga itong pinakilala mula kay Serara Hailstone ang Ice Cane, Renatos Revol ang Immortal Cane, Caldo Gehenna ang Flame Cane, Safina Brevaya ang Knowledge Cane, Agito Tyrone ang Dragon Cane, at ang huli ang umatake kay Mash na nagngangalang Orter Madel ang Desert Cane. Ayon sa mga ito ay di nga raw sila sang-ayon sa pagtago ni Mash sa katotohanan na hindi ito marunong ng magic o kung tawagin nila ay black magic, na kailangan nga raw pagbayaran ni Mash ng kanyang kamatayan. Habang itong si Mash naman ay edi wow lamang nasabi. Di yan katanggap-tanggap, ika na nga ni Kalbo na tila sinaniba ng kung ano at nagpakilalang sila daw ang Innocent Zero, at sinabing si Mash raw ay kanilang pagmamay-ari, kaya huwag nilang pakialaman. Nabahala na nga ang mga Divine Visionaries habang itong si Mash naman ay kinontra ito at di nga raw siya pagmamay-ari ng kung sino man. Pahabol na nga ang Innocent Zero at sinabing bilang patunay na sila ay seryoso, ay nilagyan nila ng Magi Parasite itong si Kalbo. Gulat na nga sila sabay nagpaliwanag si narrator na ang Magi Parasite raw ay isang delikadong magical creature na sumisipsip ng mana, at karaniwang ginagawang host ang mga tao. At sino mang basta na lamang magtatanggal nito sa kasalukuyang host nito ay siya nang ang ginagawa nitong bagong host. Dagdag pa nga ng Innocent Zero na magsilbing araw itong babala sa lahat, na sila lamang ang namamalakad at nagmamay-ari ng mundong ito. Singit naman nga si Ryo at tila ibig daw iparating ng Innocent Zero ang gyera laban sa Bureau of Magic, na matagal nang may sigalot sa isa't isa. O siya, ako na magtatanggal ng Magi Parasite kay Kalbo. Ika na nga ni Ryo sa mga ito, na agad namang pinigilan itong kulot at lubhang delikado raw ang Magi Parasite lalo na sa mga malalakas na magic users. Nakipagdiskosyan pa nga ito sa kulot at wala naman daw ibang makakagawa nito bukod sa kanya na pinakamalakas at pinakapogi sa lahat, hanggang sa nagulat na nga lang sila nang biglang hatakin ni Mash ang Parasite sa likod ni Kalbo na tila wala lang. At siyang tunay nga ay bigla na nitong pinasok ang bunganga ni Mash na lubos kinagalit na nga nila at ang bobo raw nito't di nakikinig sa warning ng narrator. Ano pa nga ba at Posse Club na naman ang bida natin nang bigla na lamang isanuka ang Parasite malalobo lamang na ginawang balon animal, na lubos kinagulat na nga nila at nagkorting aso, ha. Habang itong si Mash ay poker face lamang at sinabing parang tangkay lang naman daw ng cherry ang kalaban na tinali niya sa kanyang bibig. Nalubos kinabulantang na nga ni Kulot at paano raw ito nagawa ng ating bida. Sabay di nasala na nga ang Kalbo at baka patay na raw, at ngayong napatay niya na raw ang Parasite ay solve na ang problem nila yehe. Sarap mo pambihira ka talaga Lodi, ika na nga lang ni Ryo sa kanya, habang itong si Orter naman ay di talaga matunawan, at wala raw nagsabi na okay na ang issue ng binata. Ang batas ay batas, kaya huwag kang bomozas dahil isa kang black magic, banat na nga nito kay Mash. Ayoko, ribat naman ni Mash na ibinaon ang kanyang paa sa sahig at di nga raw siya sasama sa mga ito. Hype ano ka bata, di ka masasalba ng tantrums mo kahit ano pagawin mo, pagkabwisit na nga ni Orter sa may sayad nating bida, sabay teleport sa tabi ni Mash at tinutukan ng kanyang ding-ding-dong. Agad pinigilan naman ito ni Ryo at di nga raw siya sang-ayon dito. Hanggang sa magdiskusyon na nga ang dalawa. Sa kung saan ay bigla na nga lang umeksena ang isang dambuhalang espada, na agad namang nakilala ni Mash, at dito ipinakita ang pagdating nila Rain Ames kasama ang headmaster na si Mr. Wahlberg, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Pag-ulat na rin mga lods ng like at subscribe ko dyan, pa-New Year nyo na sa akin baka naman, hihihi, salamat. Agad nagpaliwanag na nga itong si Mr. Wahlberg sa sitwasyon ni Mash at nakiusap sa mga Divine Visionaries na ipagpaliban na lamang ang sentensya ng ating bida. Ayon dito ay ito nga raw ang unang pagkakataon na nagpadala ng mensahero ang Innocent Zero, kaya malaking bagay daw ang papel nitong si Mash para mabigyan sila ng lead sa mga kalaban. Nagtaka naman itong si Mash at tila importante raw pala itong si Mr. Wahlberg, kaya napa-explain naman itong si Ryo at sinabing isang buhay na alamat ang kanyang kaharap, isang dating Divine Visionary na namumutangging nakatapat sa Innocent Zero noong kabataan nito, at ang natatanging magic user na nirerespeto niya. Abat ayaw peren talaga paawat nitong bida-bidang si Orter at sinabing naiintindihan niya raw ang pinanggagalingan ni Mr. Wahlberg ngunit iginiit peren na hindi siya sang-ayon sa nais nito. At kaya nga raw may mga batas at alituntunin para sundin, nang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan.
Nagulat na nga lang sila, maging si Orter nang makitang magbaw ang mismong headmaster at patuloy na nakiusap sa kanila. Oo, bobo nga raw itong si Mash, tanga-tanga paminsan, kinyo lang sa aruga at gatas noong bata pa pero may kakaiba nga raw itong abilidad na kayang antigin bawat puso ng tao. At lubos niyang pinaniniwalaan na ang mga kagaya ni Mash ang makakapagpapabago sa kung paano nila tignan ang mundo. Dagdag pa nito na noon pa man iba na ang turing nila sa mga black magic, na parang araw kay Mr. Wahlberg ay di makatarungan. Dala na rin ang kanilang nakaraan ngunit di raw nangangahulugan na ito ang tama, pero syempre ang mali ay mali pa rin, ika na nga ni Mr. Wahlberg. Ayaw talaga paawat nitong si Orter kaya maging si Rain ay lumuhad na rin at nakiusap, na lubos kinagulat na nga ng lahat. Kanya-kanya na nga silang swestyon sa sitwasyon hanggang sa sumingit na si Kalbo sa usapan nila, na tila nagbago bigla ang tingin kay Mash matapos siya nitong iligtas kanina, at siya na nga ring nakiusap sa kanila na huwag nang parusahan pa itong bida natin, kahit parusahan na lamang siya at makompromiso pa ang mismong posisyon niya sa Bureau of Magic. Wala naman na nagawa itong si Orter at naghatag na lamang ng kondisyones niya ukol sa pakiusap nila, at sinabing lahat ng galaw ni Mash ay kanilang supervise, at kailangang patunayan daw nitong bida natin ang lakas nito para malabanan ng Innocent Zero, sa pamamagitan ng pagiging Divine Visionary Candidate ng taong ito. At sa pagkakataong di niya ito magawa, ay wala nang usap-usap at ipapalbisi na ito kay Papa God. Oo naman nga itong si Mash sabay nang gigigil na sinuntok ang sahig at sisiguraduhin niya raw na ang grupo ng Innocent Zero ang ipapadala niya kay Papa God gamit lamang ang kanyang kamao. Pakabalik sa dorm ay agad naman itong kenwento ni Mash sa kanyang mga kaibigan, na lubos nang ang kinagulat ng mga ito at isang delikadong organisasyon ang makakaharap nitong tropa nila, habang itong si Lance naman ay di pa rin makapaniwala na natalo siya ng bida natin ng walang magic. Kalaunan ay nagkayayaan na nga ang magkakaibigan na lumabas sa pangunguna ni Barrett, na todo armor dumating sa kanilang tagpuan, na lubos kinagulat na nga nitong si Finn, sumunod naman itong